Bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer. Public scrutiny, ang DPWH ay under ng pamahalang nasyonal, ikastiguhin nila ngayon ito. Sinabi niyo po, diba daan sa Kongreso, may kinalaman ba mga kongresista Wala dito? ko kung sinasabi niya. Sinasabi ko lang, sis, lumadato sa inyo kung gusto niyo malaman ang katotohanan tungkol dito. Alamin niyo kaloob-luman, sino ba nagpondo nito? Sino nag-insert ng pondong ito? Oh, tama ho yan. Dito nga si Gobernador, ayaw niyang pakialaman ang mga kongresistang nagnanakaw dahil alam niya naman ho yan. Di ba mga kapatid? Talaga namang ayaw pagbigyan ang kagustuhan ng kanyang mamamayan o kanyang nasasakupan. Ginagawa po kasing tambakan. Yan nasasakupan niya. Under construction daw. Dito mga kapatid, ipinaliwanag niya ho na bilyon kada kilometro ang ipinapagawa. Di ang laking kurakot niyan mga kapatid. Sino daw nga ba ang nagbibigay ng pondo? Sino nga ba ang nagpagawa? Sino nga ba ang kumikilos? DPWH daw? O kanino ba gaaling ang mga pera? Ikaw, ka-update, isa ka na. Isa ka rin sa mga nagbibigay ng tax. Diba? Yung mga nanonood dyan, katulad ko mga nagbabayad tayo ng tax. Nagbabayad ho tayo ng malaking tax para ibulsa ng mga congressman, kongresista, ng mga senador. Alam naman po natin yan, huwag na ho tayo magbulag-bulagan pa. Diba? Hindi lang dyan po nagtatapos yung pinakamalupit dyan na bilyon kada kilometro. Dito kasi mga update, si Mayor Magalong, inilabas niya ho na hindi niya idadaan sa Kamara ang mga proyekto ng mga kurakot sa flood control. Diba? Idediretso na niya ho, hindi rin nga idadaan sa Senado mga update. Ganun po siya kadeterminado na ibulgar kung sino ang mga sangkot na mga magnanakaw na kongresista. Totoo naman po ito. Mantakin nyo hindi idadaan sa Kamara. Hindi po idadaan kanino kay Tambaluslos. Hindi na ho idadaan dyan. Kasi alam po ni Magalong, mga kabdi, ni Mayor Magalong, na pinapaikot-ikot nila yung utak ng mga tao, nitong mga Kamara, yung mga namumuno dyan sa kongresista, mga ka-update, para ipagbigay diin na malinis po ang Kamara, ang DPWH, at ang admin ni Marcos Jr. Ganyan po ang pinaka-issue ngayon natin. Yung mga bilyong-bilyong nakukurakot ng bayan, sa bayan, wala hon napupuntahan ng pera. Puro pangako lang ho. Diba? Grabe po mga ka-update. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyong budget sa 3 taong pamumuno mga kapdita sa DPWH, nakalikom ng 1 trilyon. O meron pa siyang 3 taon na pamumuno ngayon, si Marcos Jr. Ano na naman ang mangyayari? Ano na naman kaya ang mangyayari sa kaban ng bayan? Sunod-sunod pang utang, confidential funds, bilyon-bilyon. Diba pinagtatanggol pa nga ni Aling Claire na kailangan nga daw ng presidente. Grabe mga kapdita. Tapos, dinidiin nila si BP Sara sa 125 million na confidential funds. Ganyan ho, kagaspang o katindi magnakaw itong gobyerno ngayon o ang admin. Diretsahan lang po mga kadita. Kasi, para-pareho lang naman tayo nagbabayad. Bawas na yung sahod mo pagpapasok mo. Diba? Bawas na yung sahod mo. Pero saan na po? Kahit na ulit-ulitin natin mga kabdi, napupunta ho sa mga bulsa ng kongresista, mga senador na nagnanakaw, di ba? Sa mga anak nila, napapakain nila ng masasarap na pagkain. Ganyan ho ang nangyayari sa pera ng bayan. Pakinggan ho natin, ito naging pahayag ng gobernador, tsaka ni Mayor. Pakisabi, ipapadeklara ko kayong persona non grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakita ng gobernador? Ayaw akong papasukin kung wala daw written permit ninyo. Kasasabi lang ng kwarta kanina eh. May advice kasi yung family ko na nahuli lang yung info ng kwarta siguro. Grabe kayo. Tandaan nyo ito. Ako ang gobernador sa probinsyang ito.
Pinoproteksyonan ko lang kami, tas ganito kayo nagninegosyo. Sasabihin nyo hindi pwedeng pumasok dahil wala kayong written permit? Ano walang advice? Sabi ng gwardiya. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Ano ha? Tingnan mo, oh. Oh, so, Closed. Closed under construction. Bakit? Pag under construction ba isang bagay, pinagbabawal na pumasok at bisitahin? Kaya nga may audit eh. Kung ngayon, ako nananawagan ito sa ating mga kinatawan. Wala namang project na hindi dadaan ng Kongreso. Lahat ng project dumadaan ng Kongreso. Sa ating sangguniang palaluwigan yan. Anong ibig sabihin niyo po, Governor, na dumadaan sa Kongreso? So, Lahat naman ng funds dumadaan sa kanila eh. Dapat na dumadaan sa kanila, public funds to. At kung public funds to, dapat ito yung open to public scrutiny. okay. Tama po ba? Kung ito open for public scrutiny, ang DPWH ay under ng pamahalang nasyonal, ikastiguhin nila ngayon ito. Sinabi niyo po dumadaan sa Kongreso, may kinalaman ba mga kongresista Wala dito? ko kung sinasabing gano'n. Sinasabi ko lang, sis, dumadaan ito sa inyo kung gusto nyo malaman ang katotohanan tungkol dito. Alamin nyo kaloob-luman, sino ba nagpondo nito? Sino nag-insert ng pondong ito? Ako, uulitin ko, nagpapasalamat ho ako sa napakalaking pondong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Ang gusto nga lang natin maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna. Konkreto na buo. In-explain ko na yan kay Director noong 2023. Sabi ko, ayoko niya. Sabi niyo, maganda. O di ba mga kapdit, last year pa yan, 2 years ago, napag-usapan na nila na dapat konkreto. Pero ngayon, ginawa ho nilang buhangin, tambakan ng buhangin. O, anong ipinapalabas ho dyan mga kapdit? Saan ho dinadala ang mga pondo? Di ba? Kasi kung konkreto yan, gagastos talaga yan. Yung DPWH dyan, yung mga kongresista. Pero saan napunta at ginawang buhangin yan? Sa Mindoro po kasi yan, mga kapdi. Di ba? Matindi hong kurakutan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kahit na anong ikot-ikutin natin, mga kapdi, grabe. Grabe ho ang nakawan sa Kongreso. Trilyon, bilyon. Ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi nyo, maganda yan, napakaganda ho niyan. Dire-diretsong boulevard. Bakit sabi nyo putol-putol kung dire-diretsong boulevard? Ikalawa, bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer. Hindi ko may paliwanag sa akin yun personally. Alin yung Governor binabanggit nyo nung gumuho na noong 2020? 24. Bahagi na ho nito yun. Tama? Bahagi na nito. Sa barangay Dito na mismo, sa Mulawin. Mulawin. Gumuho na yan ng 2024. Yan yung project ng 2023. Gumuho, July 18. Nireport na yan. Sinabi ko na yan kay Direktor. July 18. Ginawa. Tapos ganito na naman. Hindi ho ako nagkulang. 3 taon ko itong ibinibilin sa DPWH. Pagpasensya na Direktor. Pero nasobrahan naman yata ngayon ang instruction dito. Akala ko nagtutulungan tayo para masolve ang problema. Hindi ko lang ho talaga matanggap na pagbabawalan akong pumasok nang walang instruction ninyo. Sabi ng gwardiya dito sa construction ito. Mantakin mo yun, binabawalan mismong gobernador. Pasukan, yaang proyekto na ipinapagawa dyan. Diba? Pinababantay nga na sa security guard. Pero may natatapos ba? Sa kanya na hugaling mga kabita, sa gobernador na, dyan sa Mindoro, na 1 bilyon bawat kilometro ang ginagastos. Grabe ho. Parang nga yan ho sa flood control na pinapatupad. Katulad nga pa rin ng pangako ni Marcos Jr. sa 5,500. Pero meron ho ba nangyari?
wala hong nangyayari sa flood control na ipinapangako sa mga Pilipino. Alam naman po natin mga ka-update, tag-ulan, binabagyo ang ating bansa. Normal ho yan. Ang hindi normal dito, nagbabayad ng tax yung tao pero walang napupuntahan ang kanilang ibinabayad o ang kanilang nababawas sa sahod. Diba? Mantakin mo yung nababawasan ka ng ilang porsyento dyan sa sahod mo. Automatic bawas na yan kasahod mo. Pero ano mangyari? Wala ho natatapos sa mga flood control projects ni BBM. Matindi ho ang sabwatan, ang nakawan ngayon sa kongresista o mga kongreso dyan sa Senado. Ganyan ho mga kapatid. Pakinggan ho natin ngayon, ito ang isa pa ring flood control projects na mga kongresista, kung sino-sino nga ba yung mga kasabwat ng mga kongresista. Ayan. Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, kinoconsolidate pa namin lahat. At in due time, sasabihin namin. Mabuti pa siguro, i-release namin after, pag na-consolidate na namin lahat. Kasi maraming nagsasubmit sa akin eh. You mean, ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo, publiko ay makikita? Pinakamaganda siguro si Pangulo na maglalabas. Bapadala na lang namin sa kanya. O isasubmit namin sa kanya. Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Although nagpasabi na ako. Go. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahinintay ko nga na kung ano ang kwan. Hopefully, siguro in the next, hopefully next week. Baka next week. Okay. But Mayor, may we know kung ano po itong mga... Kasi kung naman si Kwan very enthusiastic naman si Presidente na makatanggap ng mga impormasyon. Okay, but initially sir, ano po ang response ng Malacanang? Nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa, naghihintay pa ako ng feedback. Okay. Naghihintay pa ako. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Yes. Mostly mga anomalies pa. Tapos makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na makikinabang doon. Opo. Anomalies like, ano po mga example nito, sir? Ano ba mga scheme itong pinag-uusapan natin? Katulad yan, yung mga overpricing ng mga sheet piles, yung paggamit ng, let us say, ang gusto nilang dapat na ilalagay na sheet piles, yung mga Z na hot rolled, pero ang gagawin nila, ang ilalagay nila yung mga cold form lang. Kumbaga, instead na yung mamahalin, i-downgrade nila. Kasi nga, yung mga contractors, naghahabol din sila ng mga ibibigay nilang porsyento. Kasi nga, malaki nga yung hinihingi ng mga politiko sa kanila. Kaya hahabulin nila ngayon. Kung sakasakali man na sa laki ng porsyento ba, hindi naman kasali dun sa program of work yung porsyentong ibibigay nila eh. Opo. Kaya, ang una kong tanong sa kanila is, kung 30% na lang ang naiiwan, anong gagawin nyo? Sir, isa-substandard namin. Let's say, for example, kung yung sheet pile na gagamitin is Z, gagamitan na lang namin ng U, yung U-type, gano'n. Kaya dadayain nila, katulad yung dun sa isang photo ng isang dike, na nasira sa Northern Luzon. Isipin mo ba na ang lumabas doon isang metro na sheet pile. Tanong ko kagad na ilan ba dapat ang lalim niyan? Sabi sa akin sir, mga 6 meters, yung iba 9 meters. Paano lumabas na 1 meter, tinaputol? Sir, hindi po talaga mapuputol yan unless puputuli mo. Ibig sabihin, talagang 1 meter lang ang nilagay. I'm sorry sir, ang mga nakakausap nyo dito ay mga kontratista mismo.
na sinasabi sa inyo Yeah, kung mga ano kontratista, oo, mga kontratista mismo. Okay. Pero sir, may nabanggit din kasi si Senator Lacson na sinasabi ina-arbor daw po yung mga proyekto kapag na-award na kukuhanin. Have you heard the same scheme, sir? At baka may iba pa na... Yes. Oo. Maraming scheme kasi yan, Kwan eh. Maraming scheme George, ano. Yung scheme na talagang kukuha sila ng contractor. Pero kung yung congressman, contractor, yun, mga arbor talaga siya ng, Kwan na lang, na lisensya. Tapos, o-offeran na lang niya yung, Kwan. Gagamitin yung lisensya ng isang contractor. Tapos, sasabihin na lang niya, bigyan na lang kita ng royalty. 3%, ano, na royalty. Tapos, sasabihin na lang niya na bibigyan na lang kita ng project na multi-purpose building para at least kumita ka naman. Yan yung kongrehista na contractor, no. Meron naman yung talagang kongrehista na hindi contractor, so maghahanap sila ng contractor ngayon. At conforme rin yan sa sources nila, yung source ng pondo. Pwedeng nanggagaling sa taas o kaya dun sa kanilang pork barrel. No? Kung pork barrel, yan, sariling-sarili nila yan. Pero kung galing sa taas, ang pondo, may hatian yan. 25% aakyat, babalik sa taas. Nandiyan na ngayon yung pass-through o tinatawag o parking fee. Kumbaga, yung pondo galing sa taas, tapos sasabihin, kung sinong nakikinabang na distrito, yung congressman doon, tatanggap yun ng 5 to 10%. Mantagin ho ninyo, narinig naman ho natin dito na kung sino ang tumanggap na distrito, merong 5% hanggang 10% ang kongresista o ang congressman. Grabe mga ka-update. Sabihin mo nang may proyekto dito sa isang lugar na to, yung pondo niya 1 billion. Magkano po ba yung 10%? Ng 1 billion, 100 million pesos. Ganyan po kalaki ang nakukurakot ng isang kongresista. 50 million to 100 million pesos. Tapos tayo, nagpapakahirap tayo magtrabaho. Samantala, itong mga kongresista na to, mga senador, mga kabit, easy money. Easy money lamang po sila. Nagtatrabaho ka ng 9 to 5. Mantakin mo yun, 9 to 5. 8 to 12 hours kang nagtatrabaho sa isang araw. O minsan higit pa, overtime. Sahod mo magkano? Sabihin mo ng 500 to 1,000. Sapat ba yun? Hindi ho sapat yan. Pero itong mga kongresista, senador na mga kumatindi magnakaw, mga kabdi, isang proyekto lang may 50 million ka, 100 million. Tayo kahit habang buhay tayo magtrabaho, kung sahod natin 500 to 1,000, hindi ho natin kikitain yan. Kahit magtrabaho ho tayo ng 70 years sa ating buhay, hindi ho natin kikitain yan. Samantala yung mga yan, umuupo lang ng ilang taon dyan sa kongreso. Grabe. Hindi lang isang proyekto yan Minsan nakakatatlo, 5 proyekto sila sa ilang taon sa kanilang pamumuno o pagluklok. Ganyan ho kalaki ang mga ninanakaw sa kaban ng bayan. Harap-harapan po yan. Kaya mga ka-update, hindi ho imposible pag lumabas na ang mga pangalan ng mga magnanakaw na yan, makukulong po. May makukulong ho sa mga yan. Diba? Yan lang ho ang hinihintay natin. Maimbestigahan na nag-iisang Rodante Marcoleta. Yan ho ang isa sa ating inaabangan. Isang Rodante Marcoleta ang kailangang makialam sa flood control. Kasi mga kabig, kahit na anong paikot-ikutin natin dyan, kung hindi maimbestigahan ng matalino at hindi kurakot sa bayan, wala hong mangyayari sa mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pondo ng bayan. Kundi nabubulsa lamang. Di ba? Tapos, yung implementing agency gets around 7%, 3% dun sa mga sabak, Bids and Awards Committee, tapos another 3% dun sa mga winning bidders, losing bidders, kasi nga rig bidding yan Assuming na 4 yung natalong bidders, bibigyan na lang sila ng winning contractor na 3%, hati-hati na kayo dyan. But Mayor, tapos yung 1%. yung binabanggit nyo pong Sige lang, okay.
Yung 25% po na sinasabi niyong aakyat sa taas, saan po itong taas sa itong binabanggit nyo? Up to what level? Well, ang sinasabi nila sa akin, mga APRO, sabi nila sa akin. Bahala na kayo siguro. Kilala nyo naman siguro kung ibig sabihin ng APRO. APRO, sir, meaning sa mga committee, sa Senado at saka sa Kongreso. Your guess is as good as mine, George. Well, anyway, sir, meron po kasing sinasabi na, well, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon, nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon sa mga Wala pagdinig? pa naman. Wala pa. Wala pa naman. Oo. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Magdadala. Hindi ko, bibigay ko doon sa investigating agency. Oh, bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan eh. Sino ba nag... O di ba hindi naman niya dadalhin sa Kamara o sa Senado yan. Totoo po yan, trust issues. May trust issues na ho si Mayor Magalong dahil sino nga ba ang kumukurakot? Mga Senado, mga kongresista. Tapos dadalhin niya pa sa Kamara. Talaga hong walang mangyayari kung idiretso ni Mayor Magalong ang mga nalalaman niya dyan sa flood control. Di ba? Bilyon-bilyon na ngayon nakurakot tapos dadalhin niya pa sa Kamara. Di wala na. Mababasura na naman ang irereklamo niya. Iimbestigan, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw George, pagkakatiwala mo ba yung nag-imbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Sir, another thing. Another thing, kasi may mga pinag-uusapan po na yung mga congressman, may mga kamag-anak din na may mga ari ng mga contractor din sila. At si Senator Chis Escudero, sinabi niya na dapat siguro ay hindi natin ito gawin. What can you say about this? Tama naman, kasi ang iba-iba kasing klase yan na mambabatas, When it comes to yan sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. Pangalawa, yung mga congressman na nakita nila na masarap pala maging contractor. So naging contractor sila. Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor, pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. Bukod doon sa mga bukod doon Gob sa mga kaso na posible pong kaharapin ng mga responsableng kontratista kung mapatutunayan man, ay posible rin ho sila na ma-blacklist po ng pamahalaang panlalawigan at hindi na muling makahawak ng proyekto dyan ho sa Bulacan. Yes, kaya nga nagpalabas na ako ng executive order yes po. Na lahat ng mga project na gagawin sa Bulacan, actually dapat lang kasi na dadaan muna sa mga mata ko. Dadaan muna sa mga mata ko at nang makita namin. Yun lang yan. Actually, I already declared, created executive order. Tungkol dyan sa mga sinasabi ko na bago gumawa ng mga project, dadaan muna sa akin. Opo. So, Gob, yun pong mga proyekto, yung mga flood control project ho dyan na aprobado na pero nakatakda pa lang na simulan, ito ho ba'y maaantala, mapopostpone po sapagkat meron ho tayong ongoing na investigation? Actually, sa national government yan, di ba? Yung mga project na yan, pero daan muna sa akin. Pero palagay ko ngayon, kaya nga di ba inayos na ng gubagat. I heard pinloating ng Pangulo yung mga nandun ng mga matataas na opisyalis dyan sa DPWH. Dapat lang. Yes. Dapat lang. Ayusin muna nila bago ito magsagawa ulit ng mga flood control na project na ganyan kasi kinakailangan maging maayos. Hanggat hindi ito naayos, kinakailangan wag mo nang umpisahan. Pero ito sa panahon ngayon, kinakailangan madaliin nila. Madaliin. And ang investigation talaga yan. And I suggest sa ating mahal na Pangulo na
huwag niyang ipag-ubaya ang investigation mismo sa kanyang mga tao. Siya mismo maging head ng investigation. Dapat siya. Gob, gusto kong mahingi yung paliwanag mo doon sa sinabi mo. Bakit dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang mismong mag-head ng kanyang investigation at hindi dapat ipaubaya doon ho sa kanyang mga tao? Baka maluto ng chapsuy. Ayun. Di ba? Baka magise. Hindi ba? Di ba? Ito nga, di ba, sinambit sa kanya, finish na, completed na. Yung pala, hindi naman pala. Hindi ba? Minsan na siyang naloko. Hindi ba? Opo. Gob, curious. Kasi na kailangan siya mismo kasi baka mamaya magise. Di ba? Opo. Gob, ako'y naku-curious lang po ako ang binabanggit po ninyo ang DPWH ang nangangasiwa ho sa mga proyektong ito at wala ho ditong ang atin hong pamahalaang panlalawigan. Pero bilang kayo ho ang ama ng lalawigan, Governor, hindi ho ba kasama ho dapat sa proseso yung kanilang abiso o pagpapaalam man lang sa inyong tanggapan na may gagawin hong ganitong proyekto ho sa inyong lalawigan? Hindi nga pinakita sa amin, hindi nga pinaalam sa akin lahat. Walang submission ng project. Walang sinasabi. Kaya nga minsan ko silang pinatawag Minsan ko silang pinatawag. Kasi nga, nangihingi sila ng PDC resolution. Ng Provincial Development Resolution sa ating council ng PDC. Ngayon sabi ko, sabi sa engineering natin, I need to talk to them muna. Papuntahin muna sa akin, engineer. Lahat yan. Sabi ko dun sa ating engineering department. Sabi ko, papuntahin muna sa akin. Lahat. Pinapunta nga lahat. Yun na. Sinabi ko sa kanila, dun sa pinaka-head nila, sa district engineer nila. Sabi ko dun sa sabi ko, bossing, hindi pinakikita sa akin lahat ng project nyo, simula nung nakaraan, Sabi niya, hindi rin nyo pinakikita kay Gob. Ayun. Ganito yung mga tao niya. Sabi, umamin. Ayun. Hindi ba? Kaya nga, nung lang sila nag-report sa akin, kung hindi ko pa ipinatawag, hindi man lang ipapaalam sa akin, I wasn't informed. No, I wasn't informed. Hindi tayo in-inform tungkol sa mga project na yan. Kasi Gob, actually... Tinulungan ko pa nga sila Actually, I created EO regarding the interagency committee, created of interagency committee para dyan sa mga ganyan-ganyan, sa mga infra, sa sa mga project, sa baha, ganyan, sa baha. Kaya nga, isa sa mga sinambit namin sa national government, sa DP, itong mga pumping station. Yan yun. Hindi ko nga alam kung yung ibang sinambit ko na budgetan. Hindi ako in-inform. Gob, matanong ko lang po, ito pong mga kino-question natin na mga flood control project ho sa Bulacan, yun hong may mga namemeke ng kanilang completion report. Ito ho bang mahigit 600 na mga flood control project diyan ho sa ating lalawigan ay mangilan-ngilan lang o iilan lang na kontratista yun hong may hawak? Hindi ko alam. Sila nagbibidding yan Sila nakakaalam yan. Hindi ko alam kung sino yung binanggit ng ating pangulo ng mga kontratista. I don't know kung meron pang iba. Yun, yung kahapon na gumawa ng bulusa na dinalo nung isang araw, na dinalo namin ng ating pangulo. Yun daw ay project ng doon sa isa sa mga binanggit niya. I think that's the Timothy, something like that. Yes po, Saint Timothy. Kung di ako nagkakamali.
Yan, Timothy Construction Company. The St. Timothy, something like that. Opo. Yung daw ang gumawa nun. Actually, Gob, kagaya nung pauna po ninyong reaksyon at pati yung atin hong maraming mga kababayan dyan ho sa Bulacan ay sabay-sabay ho na nagulat na ganito ho kalala yung problema sa lugar namin. Pero 600 mahigit pa. Yun ho mga flood control pero halos hindi ho nararamdaman. Yes. Kaya dito sa Bulacan, alam mo, yan, tamo, pag may problema, sinisisi nila LGUs, ang local government. Mga kababayan kong Bulakenyo, wala po sa amin yan, sila po yan. Ano po, dapat questionin yan at dapat alamin yan. Yan, itong, yung mga congressmen, yung DPWH, sila yan, nag-uusap-usap yan, sila yan. Kung yan man ay dumaan sa, I think, dumaan din yan. And even the Senate, yan dapat malaman ng Pangulo. Governor, nasa inyo po ang pagkakataon para ho magbigay ng mensahe sa atin ng mga kababayan sa Bulacan at syempre ho doon ho sa mga nagugulong ho ng investigasyon. Yes. Sa ating kapwa Pilipino, unang-una, sa totoo lang po, kung makikita nyo nangyayari sa amin sa Bulacan, tingnan nyo yung ating mga kababayan. Mahirap na, lalo pa naghirap. Nagpupundar ng gamit taon-taon. Hello, Yesel? Yes po, Gob. Taon-taon ay nagpupundar ng gamit. Bumibili ng gamit. Pagkatapos, paggulong ng isang taon, babaha. Mababasa na yung mga gamit nila. Malulubog sa tubig. Bibili na naman ng gamit. Hindi po nagkakaroon ng pag-unlad ang ating mga kababayan. Lalong naghihirap. Hindi sila makapag-ipon sa totoo lamang. Kaya itong investigation na ito dapat ay maging effective na talaga ito. Dapat ay maging effective ito at pamahalaan dapat ng Pangulo ito. Dapat siya yung maglilid bilang chairman ng investigation panel. Dapat siya talaga ito. At siya dapat na ito ang harap talaga. Siya maging presiding officer talaga rito.